Espoliarium ni Aurora Ann Lucia Oso. Umiikot sa buong lugar ang iba't ibang kulay ng ilaw. May nasusuka, may sinusubukang kayanin pa. Mayroon ding nakakagawa na ng nobela mula sa kwento ng mga tao. Ngunit, mas nakakaagaw pansin ang isang dalaga na matatawag mong binibini. Iba nga lang ang kanyang paraan pagkat sa panahon ngayon, halos subilas na ang mga kababaihan. Umiindak hindi para lang sa sarili, kundi para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sa bawat pagtapak nila sa entablado, ramdam nilang kanilang mundo. Malayong malayo sa realidad kung saan ipinangangalandakan pa ang disgusto, pero nagagawang manghiram sa kapitbahay dahil walang sariling pangsustento. Hindi nila alam na sa bawat pagkending ay kapalit nun ang isang balding luha. Hindi naman para sa kanila to. Ang laging nasa utak nila. Pero, hindi sila kailanman naintindihan ng karamihan. Nang matapos ang musika ay agad na inalalayan si Paloma papunta sa kanyang bagong customer. Kasama ito sa kanyang trabaho. At sa bawat pagtitimpla niya ng inumin ay katumbas ito ng kanyang sweldo. Ito na po ang inumin nyo, Teniente. Tuwang-tuwa si Teniente Alajar. Ilang buwan na kasi simula nang magtrabaho si Paloma pero lagi siyang nauunahan sa pag-table rito. Fidel, napakagaling mo talaga. Puri nito sa waiter na may hawak kay Paloma. May dagdag ka sa akin. Ngumiti lang si Paloma nang magkatinginan sila ni Fidel. Sabay nilang pinasok ang lugar na ito at hanggang ngayon sila pa rin ang magkasama. Walang ibang hinahawakang kikay si Fidel at wala ring ibang waiter si Paloma. Basta doble mo lang, Teniente. Wala kang kaso sa akin. Muling humalakhak si Teniente at tinapik na ang balikat ni Fidel. Paloma, Iha, nakatapos ka ba? Umiling si Paloma at nagsimulang sumimsim sa kanyang inumin. Hindi ho, Teniente. Kaya ito lang ang tanging kabuhayan ko. Mas lalong naging interesado sa dalaga ang Teniente. Lalo na nang ipatong ni Paloma ang kanyang kamay sa nakakuyom na palad nito na nasa ibabaw ng lamesa. Pwede niyo ho ba akong tulungan? Lumawak ang ngiti ni Teniente. Sa kanyang pagkakaalam, si Paloma lang ang tanging babae na hindi magawang ilabas ng kahit sino sa lugar na ito. Kaya paniguradong pagkakataon na niya. Walang problema, Iha. Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Tinapos nila ang pag-uusap at nagkasundong sabay na umalis sa lugar. Hindi na rin niya naibigay ang tip ni Fidel. Matagal na siyang sabi kay Paloma at hindi na yata siya makapaghintay pa na maisakatuparan ang matagal na niyang pinapantasya. Pinagbuksan niya ng pinto si Paloma nang biglang tumigil ang dalaga. Nang lingunin niya ito ay sinanyasan siya ni Paloma. Nasundan nito sa isang eskinita. Nang makarating sila sa madilim na eskinita, ay nagsimulang pumito si Paloma. Ang huling El Bimbo yan, di ba? Tumigil sila sa dulo. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay naaaninaw pa rin ni Teniente ang kagandahan ni Paloma. Bakit mo ako hinila rito?
May asawa ka na ba, Teniente? Hiniwalayan ako. Ayaw daw sa pulis. Kung ganon, handa ka bang buhayin ako? Oo. Kahit sino naman gustong gawin yan, Iha. Humakbang siya palapit kay Paloma. At dahil ito naman ang nagdala sa kanya sa eskinita, paniguradong nagpapahiwatig ito na may gusto rin sa kanya. Matagal lang itang pangarap, Paloma. Napasandal ang likod ni Paloma sa dingding at halos maduling na ang mga mata nilang dalawa sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Nang biglang, Teniente, huwag! Maawa ka sa akin! May pamilya pa ako! Ha? Ngunit bago pa man siya humiwalay kay Paloma ay idinikit nito ang katawan sa kanya. Mas lalong ginanahan si Teniente. Ito pala ang laro na gusto ng dalaga. Pero bago pa man niya tuluyang mahalikan ito, ay nakarinig siya ng sigaw. Nagtama ang mga paningin nila at nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa pulang likido na nasa noon nito. Dumilim ang paligid.